Ang agimat at anting-anting ay karaniwang pag-aari ng isang tao na kinakailangang ipamana sa kanyang panganay na anak na lalaki o sino mang kapamilya. Ito ay patuloy na nagpasalinsalin sa bawat henerasyon. Ang tagapagmana ay kailangang sundin ng mga patakaran sa tamang paggamit nito dahil ang bisa ng agimat at anting-anting ay mawawala. Ang agimat at anting-anting ay higit na malakas sa panahon ng Kwaresma o Semana Santa. Kailangan din magsagawa ng panibagong ritual o dasal sa mga panahong yon upang maging mabisa at epektibo. Isa na nga rito ang Infinito de Dios. Ito'y isang medalyon o agimat na nagbibigay ng pambihirang taglay na lakas kung sino man ang nagtatanga nito. Ang agimat na ito ay kabal o tagalihis ng mga armas tulad ng matatalas na patalim at bala ng baril. Ginagamit itong tagabulag upang hindi ka makita ng mga tao na may masamang tangka sa iyong buhay. Nagbibigay rin ng pambihirang lakas na pangangatawang pisikal at panlaban sa mga mahika negra. Mapagpalang araw mga kadiwa. Naway nasa maayos kayong kalagayan at may maayos na kalusugan. Katulad ng ibang mga tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay nais ko ring sanang ibahagi sa inyong mga listeners ang kakaiba kong karanasan na hango sa talambuhay ko nang makaengkwentro ko ang mga kampo ng kadiliman sa isang liblib na baryo na pinamamahayan ng mga Aita o Negrito. Kaunting kaalaman lang mga kalakbay. Ang mga Aita, Agta o Ate ay mga katutubong mga tao o pangkat etniko na nakatira sa kalat na liblib na mga bahaging bulubundukin ng Luzon o sanman lupalop ng Kabisayaan at Mindanao. Itinuturing sila bilang mga Negrito na mayroong maiitim na balat at mayroon din tampok na katangian ng pagiging maliit ang taas. Maliliit din ang kanilang balangkas na may kakulutan ang buhok. Karaniway nakatirik sa tabing dagat ang kanilang mga bahay na hugis at sulok. Palipat-lipat din sila ng lugar. Pangangaso at pangingisda ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Ang Aita din ang unang pangkat na katutubo ang dumating sa kapuluan ng Pilipinas noong 20,000 nang nakakaraan. Pinaniniwalaan rin ng galing pa sila sa Borneo at naglakad at tumawid sa pamamagitan ng mga tulay na lupa para marating ang Palawan, Mindoro at ilang kapuluan ng Mindanao. Balik na po tayo sa aking kwento mga kadiwa. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Karding o mas kilala sa tawag na alias Paniki. Nagumpisa ang ganitong bansag sa akin nang masupil ko ang ilang mga kampo ng kadiliman na gumagambala sa aming baryo. At silang tinatawag na mga aswang at manananggal. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lokasyon para na rin sa katahimikan ng mga naninirahan ngayong kasalukuyan at para na rin sa pribado nilang mga buhay. Taong 1995 ay nasa 8 gulang pa lamang ako ng aking pagkabata. Namulat ako sa makalumang tradisyon na kinagawian ng mga pangkat etniko sa isang liblib na rehiyon sa Mindanao kung saan ako isinilang. Lahat ng pamamaraan ng aming kinagawian ay nagmula pa sa aming mga ninuno. Tanging maliliit na kubol ang mga bahay sa aming baryo na tanging gawa sa buri ang bubong at sa wali naman na gawa sa balat ng kawayan ang dingding sa 4 na sulok. Buho rin ang ginagamit naming mga baso at karamihan sa aming kagamitan ay gawa sa kahoy at kawayan. May lahi rin akong Negrito ng minana ko pa sa aking mga ninuno. Isang mangangaso ang aking ama at manggagaway naman si ina. Respetado noon ang aming pamilya sa aming sityo dahil sa propesyon ng aking ina. Itago ko na rin sila sa pangalang Nanay During at Tatay Emilio. Si Nanay During ang tinuturing na engkantada ng kalupaan sa aming sityo dahil sa angking karunungan nito at paggawa ng himala. Dahil kaya ni Nanay During makipag-ugnayan sa kalikasan at espiritu at mga bathala ng kabundukan
na hindi nakikita ng ordinaryong mga tao dito sa mundo. Si Nanay During din ang tagalahad ng katotohanan at gabay sa mga taong naguguluhan at naliligaw ang mga landas, pati na rin sa mga individual na taong nawawala sa kanilang sariling kaisipan na biktima ng itim na mahika. Gumagawa ng milagro at himala si Nanay During at nanggagamot ng may malalang karamdaman na pinaglalaruan ng mga itim na engkanto at maligno. Nakikita rin ito ang mga nilalang na nagbabalik tayo sa tunay nilang kaanyuan at nakakakita rin ng anino ng kamatayan. Sa madaling salita ay isang faith healer ang aking ina at itinuturing siyang banal na propeta sa aming maliit na sityo ng mga taong katutubo. Bukod pa roon ay taglay din ni Nanay During ang isang medalyon na tinatawag na Infinito de Dios na palaging nakasabit sa kanyang leeg at araw-araw niya itong dinadasalan at inaalayan ng isang ritual o orasyon. Subalit ang pagiging tanyag ni Nanay During sa aming sityo ay nagkaroon ng hangganan nang pasukin ng ilang nilalang na kampo ng kadiliman ang aming munting tahanan. Nagkataon ng paglusob ng mga halimaw na wala si Tatay Emilio dahil nasa gubat ito upang mangaso. Kadalasan kasi noon na dapit hapon nang tumutungo si Ama sa kabundukan dahil mga panggabing ibon ang kanyang hinuhuli at manok na luboyo. Minsan nakakahuli din siya ng malalaking paniki na dumadapo sa malaking puno ng buri. Karding, anak, isuot mo ang medalyong ito at ipangako mo sa akin na iingatan mo ito at aalagaan. At huwag mo ring kalimutan na alayan ito ng dasal araw-araw. At tanggapin mo rin ang sagradong aklat ng ating mga ninuno. Dahil nakalathala sa aklat na iyan ang mga banal na salita ng karunungan sa mahika. Anak, ito na ang tamang panahon para ipamana ko ito sa iyo. Saad ni Nanay During sa akin na tila namamaalam na ito. Nagtataka din ako dahil hindi pa ang tamang panahon para tanggapin ko ang medalyon ni Nanay During, kaya't tinanong ko ito. Inay, alam kong akong magmamana ng agimat mo, subalit hindi pa ito ang tamang panahon. Masyado pa akong bata para tanggapin ito. Inay, may problema ba? May gumugulo ba sa iyong isipan? May nakikita ka bang masamang pangitain? Usisang tanong ko kay Nanay During. Karding, ito na ang tamang panahon dahil nalalapit na ang aking kamatayan. Nakita ko sa aking pangitain ang sarili kong dugo na nagkalat sa adubing lupa. May mga kampon ng kadiliman nakikitil sa aking buhay. Anak, malakas man ang taglay kong mahika, wala naman akong lakas na pisikal para labanan sila. Hindi ko rin magagamit ang pagsasabulag ko dahil malalakas ang kalaban at nagtataglay sila ng pambihirang enerhiya. Umalis ka na, Karding, habang may oras pa. Malapit nang bumukas ang itim na lagusan na kung saan dadaan ang mga halimaw. Pagpapaliwanag ni Nanay During sa akin at bahagyang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Inay, hindi ko kayang iwan ka mag-iisa. Maaari naman tayong magkasamang umalis para takasan ang mga halimaw na papatay sa iyo. Bakit kailangan mo pang ibuwis ang iyong buhay? Sambit na pagsusumamo ko kay Nanay During. Karding, anak, makinig kang mabuti. Ako ang pakay nila at ayaw kong madamay ka. Anak, sundin mo na lang ang hinihiling ko sa iyo. Tandaan mo, anak, sa takdang panahon, mamamayagpag ang iyong pangalan. Ituturing kang tagapagligtas ng ating baryo at tatawagin ka nilang bayani. Matagal ko nang nabasa ang guhit ng iyong kapalaran at magiging mandirigma ka ng sinukuan. Anang muli ni Nanay During at pilit pinapatibay ang aking kalooban. Halos hindi ko na mapigilang umiyak ng mga panahong yon. Dahil sa mga katagang sinabi ni Inay sa akin, ramdam ko noon ang labis na kalungkutan.
dahil mawawala na sa aking kandungan ang pinakamamahal kong ina. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang bumagsak sa bubungan namin na gawa sa bori at halatang may nilalang na dumapo roon. Umaangil ito ng nakakatakot na parang isang mabangis na tigre na nakawala sa kanyang hawla. Subalit hindi lang isa ang dumapo sa bubungan, kundi marami sila. Hindi ko alam kung ano ang pakay nila at kung bakit nais nilang paslangin si Nanay Doring. Bigla na lang akong niyakap ng mahigpit ni inay, kasabay ng paghawak nito sa suot kong medalyon. Umusal ito ng dasal na hindi ko maintindihan habang nakapikit ang kanyang mga mata. Matapos niyang umusal ng dasal, ay biglang kuminang ang medalyon at bahagyang umiinit. Karding, anak, huwag kang mabahala sa akin dahil ito ang guhit ng aking kapalaran. Dumako ka sa kanlurang bahagi ng kabundukan at makikita mo doon ang iyong ama. Pakisabi sa kanya na ingatan kanya at alagaan. Mahal na mahal kita, anak. Balang araw, mauunawaan mo rin ang lahat kung bakit ko ito ginawa. Sige na, at humayo ka na at iligtas ang iyong sarili. Malungkot na pamamaalam ni Nanay Doring sa akin. Nagdadalawang isip pa ako noon na iwanan si inay. Hanggang sa umusli ang ulo ng halimaw sa bubungan namin dahil winasak niya ito gamit ang matutulis at mahahabang kuko. Labis akong kinilabutan sa anyo nito dahil nagbabaga ang mga mata nito at kawangis ito ng isang dyablo. Dahil minsan ko nang nakita ang ganoong mukha na nakaukit sa sagradong aklat ni Nanay Doring. Dahil sa aking nasaksihan ay pinilit kong ihakbang ang aking mga paa palabas sa kusina dahil malaya nang nakapasok ang halimaw sa loob ng aming tahanan. Ngunit tila napako na ako sa aking kinatatayuan na para bang binuhusan ng purong semento ang aking talampakan dahil 3 nilalang pa ang biglang sumira ng dingding ng aming tahanan. Nakakatakot talaga ang kanilang kaanyuan dahil may mahahaba silang mga kamay at paa. Nangingitim din ang kanilang katawan at may mahabang buntot. Ngunit ang mas labis na nagpasindak sa akin ay ang kanilang malalapad na pakpak na nakatiklop sa kanilang magkabilang balikat na puno ng matatalas na tinik. Dagli nilang sinunggaba ng kawawa kong ina at sinipsip ang kanyang dugo. Halos ubusin nila ang dugo ng dumadaloy sa buong katawan ni Nanay Doring. Matapos nilang sipsipin ang dugo, ay winakwak nilang sikmura nito at kinain ng kanyang puso at pinugutan na rin ang ulo. Nais kong sumigaw ng malakas upang ilabas ang aking puot na nadarama. Subalit hindi ko magawa. Sino ba naman ako para kalabanin sila? Isa lang akong batang paslit na may patpating katawan ni hindi nga magawang makabasag pinggan. Sambit ko noon sa aking isipan dahil hindi ko man lang natulungan ang aking ina at hinayaang mamatay sa kamay ng kampo ng kadiliman. Dahil hindi ko na kayang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Nanay Doring, ay pinilit kong ihakbang ang aking mga paa at nilabanan ang takot sa aking puso. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako nakikita ng mga halimaw na pumaslang sa aking ina. Nang makalabas ako sa likod bahay namin, ay mabilis akong tumakbo. Hindi ko na rin alam ang sunod na mga nangyari sa loob ng aming tahanan. Habang matulin akong tumatakbo, ay samot-saring mga bagay ang pumapasok sa aking isipan. Isinumpa ko noon sa aking sarili na sa takdang panahon ng aking pagsibol, ay papaslangin ko ang mga halimaw na kumitil sa buhay ni Nanay Doring. Halos maligo na ako sa sarili kong pawis habang tinatahak ang masukal na kagubatan. Hindi ko na rin ininda ang sakit ng mga sanga na sumasabit sa aking balat at tiniis ko rin ang hapdi ng mga ligaw na talahib na may tinik na tumutusok sa aking talampakan. Nagpatuloy ako sa pagtakbo kahit na nanunuyo na ang aking lalamunan. Lumipas ang ilang saglit sa pagtahak ko sa kanlurang bahagi ng kabundukan ay natatanaw ko ng isang sulo sa tabi ng isang kubol
na tanging kugol lang ang bubong. At nang tuluyan akong nakalapit ay nakita ko si Itay na tinatalian ng mga pakpak ng nahuli niyang manok na labuyo at malalaking ibon na kabog na kawangis ng isang paniki. "Karding, bakit ka na parito sa gubat? May masama bang nangyari?" "Pauwi na rin ako at inaayos ko lang ang mga nahuli kong manok at ibon." Bungad na tanong ni Itay nang makalapit ako. Agad kong sinabi sa aking ama ang tungkol sa nangyari kay Nanay Doring. Inilahad ko sa kanya ng malinaw ang buong detalye kung paano paslangin ng mga halimaw ang aking ina. Halos dinig ko ang langit-ngit na mga ngipin ni Itay na halatang nanggigil sa galit. Hindi niya akalain na mamamatay si Nanay Doring ngayong gabi. Naisa na niyang tumungo sa aming tahanan upang tingnan ang bangkay ni ina. Subalit pinigilan ko siya dahil hindi nag-iisa ang kalaban. Kumalma na lang ang kaisipan ni Itay nang makita niyang medalyon sa aking leeg habang hawak ko ng mahigpit ang sagradong aklat. Nung gabing yun ay doon na lang kami nagpalipas ng gabi sa masukal na kakauyan. Sa maliit na kubol na rin kami natulog na tanging dahon ng ligaw na saging ang aming sapin. Hindi ako makatulog ng gabing yun dahil patuloy sumasagi sa aking isipan ang pagkamatay ni Nanay Doring. Habang si Itay naman ay walang tigil sa paggawa ng mga pinatulis na kawayan para gawing palaso sa ginawa niyang pana na gawa sa buho at tanging yantok ang lubid nito. Kinabukasan, bago pumutok ang araw, nagpaalam sa akin si Itay na tutungo siya sa aming tahanan para tingnan ang labi ni Nanay Doring. Nais niya kasi itong bigyan ng maayos na himlayan. Hindi niya ako pinayagang sumama sapagkat dito na kami sa kabundukan maninirahan. Lumipas ang ilang oras ay muling bumalik si Itay dala ang labi ni Nanay Doring na binalot niya sa kumot at doon na rin niya inilibing ang mga butong katawan ni Inay malapit sa kubol. Abot langit ang pagdadalamhati namin sa pagkawala ng ilaw ng aming tahanan. Lumipas ang mga araw ay inaayos ni Itay ang maliit na kubol na aming tinitiran. Lahat ng aming kagamitan ay gawa sa mga kahoy at kawayan. Tanging buho na rin ang ginagawa naming baso at lutuan para sa aming pagkain. Sa mga lumipas pa na araw, linggo at buwan ay halos ginugol ko ang oras na pag-aralan ang mga nakalimbag na salita sa sagradong aklat sa tulong na rin ni Itay. Palagi ko ring inaalayan ng dasal ang medalyon at may pagkakataon na nagsasagawa ako ng ritual para panatilihing malakas ang tangan kong agimat. Sa murang edad ko ay tinuruan na rin ako ni Itay sa pangangaso at sinasanay din ako nito sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng isang duelo sa pagitan naming dalawa. Naging batak din ang pangangatawan ko sa pagbubungkal ng lupa para magtanim ng mga sarit-saring mga gulay. Kinalaunan ay naging bihasa ako sa pangangaso at naging magaling gumawa ng bitag. At sa paglipas ng panahon ay umusbong at bumukadkad ang aking pangangatawan at ganap na akong isang binatilyo. Bihira na rin kami bumaba ng bundok para tumungo sa bayan at madalas nasa bundok lang kami nananatili ni Tatay Emilio. Ngunit isang gabi, isang pangyayari ang naganap na hindi namin inaasahan. Habang naghahaponan kami ni Itay, ay biglang uminit ang suot kong medalyon na halos tila napapaso ang aking dibdib. Naramdaman ko rin ang kakaibang aura na lumulukob sa buong paligid ng aming kubol. Subalit hindi ko lubos maisip na naramdaman din pala iyon ng aking ama. "Karding, may mga bisita tayo. Kailangan maging alisto ka at palawakin ang iyong isipan. Nasa paligid na natin sila at anumang sandali sasalakayin na nila tayo." Matapang na sambit ang aking ama. Tumayo ito at kinuha ang matalas niyang sundang at ibinigay naman niya sa akin ang pana na yari sa kawayan at yantok. Isinabit ko sa aking likuran ang mga palaso na tanging gapas ng saging ang lalagyan. Maingat kami na nagmasid sa paligid at tinatalasan ang aming paningin. Bahagi akong sumilip sa siwang ng bintana at laking gulat ko nang makita ko ang nilalang
na nakadapo sa isang malaking sanga ng puno ng gita. Siya ang isa sa mabangis na halimaw na pumaslang sa aking ina. Kahit na nakakaramdam ako ng labis na galit, ay pilit kong pinapakalma ang aking damdamin na huwag lamunin ng puot dahil ikapapahamak namin iyon ni Tatay Emilio. Ilang saglit pa ay ilang malalakas na yapak ang papalapit sa aming kubol, at nang muli naming iyong silipin ni Itay ay halos namilog ang aming mga mata dahil napakarami nilang halimaw. Hindi ko alam kung ano ang pakay nila at kung bakit kami tinutugis ng mga halimaw na tila nais kaming burahin sa mundo. Hanggang sa nagulantang na lang ako nang biglang may bumulusok sa aming bubungan na halatang galing ito sa himpapawid. Dahil narinig ko ang pagaspas ng pakpak nito. Dahil sa senaryong yon ay ubod lakas ni Itay na tinusok ng matalas niyang sundang ang aming bubungan. At isang malakas na pag-angil ang aking narinig dahil tinamaan iyon ng dulo ng itak. Halos may bahid pa ng dugo ang matalas na itak ni Itay nang hugutin niya ang sundang. Dahil sa nangyari ay labis ang galit ng halimaw at pilit na nitong winawasak ang aming bubungan. Isang palaso ang hinugot ko sa aking likuran at ibinala ko ito sa pana. Inasinta ko ang halimaw sa bubungan at tumagos ang palaso palabas ng bubong at ramdam ko na nasapul ko ito. Dali-dali kaming lumabas ng kubol ni Itay upang sagupain ang kalaban dahil dihado kami noon kung mananatili pa kami sa loob ng aming kubol. Nang makalabas kami ng kubol ay malinaw naming nasisilayan ang mga halimaw na nakapaligid sa amin. Mabalasik ang kanilang mga anyo na tila uhaw na uhaw sa dugo ng tao. Sinugod ni Itay ang mga kalaban gamit lamang ang sandata niyang sundang. Habang ako naman ay mabilis na pinapana ang mga kalaban dahil bihasa na rin ako sa paggamit ng pana. Bawat asinta ko ng palaso ay bumabaon sa katawan ng halimaw. Subalit hindi sila namamatay at sadyang makunat ang mga balat. Kahit na alanganin na si Itay sa pagkikipagtagisan ng lakas sa kalaban, ay pilit niyang nilalabanan ito. Kahit na nakatatamo na siya ng ilang pinsala sa kanyang katawan. Isang halimaw ang kanyang naputulan ng ulo dahil naroon pala ang kahinaan nila sa leeg. Kaya doon ko inasinta ang kalaban at bawat baon ng palaso sa kanilang leeg at ulo ay humahandusay sila sa lupa. Dumating sa punto na nauubusan na ako ng palaso kaya't hinugot ko sa aking likuran ang isang balaraw na gawa sa pinatulis na sanga ng kahoy na binabad ko pa noon sa banal na tubig at katas ng kalamansi. Pisikal na lakas ko silang nilabanan gamit ang aking espiritual na kakayahan. Ngunit sa kasamaang palad ay isang halimaw ang umatake sa aking ama galing sa himpapawid at itinarak sa dibdib ng aking ama ang matutulis nitong kuko. Halos bumulwak ang masaganang dugo sa dibdib ng aking ama na labis nagpahinas sa kanya. Nais ko siyang tulungan subalit meron din akong kinakaharap na kalaban. Matapos itarak sa dibdib ni ama ang matulis na kuko, ay hinawakan ng halimaw ang ulo ng aking ama at pinilipit ito ng malakas hanggang sa maputol. Itay! Malakas kong sigaw habang nakikipagtagisan ako ng lakas sa kalaban. Halos madurog ang puso ko nang makita kong humiwalay ang ulo ni Itay sa kanyang katawan. Dahil sa nangyari ay sumabog ako sa galit at umusal ako ng taimtim na dasal sa aking isipan na minarka ko sa aking utak na nanggaling pa sa sagradong aklat. Matapos kong umusal ang dasal ay biglang lumiwanag ang medalyon sa aking dibdib. Matapos lumiwanag ang medalyon ay isang imahe ang aking nakita sa madilim na kalangitan. Imahe ng isang anghel na may malalapad na puting pakpak. Ngunit tanging liwanag ang kaanyuan nito. Subalit masasabi ko na isa itong mandirigma ng kalangitan. Nang gabing yon ay nasilaw ang mga halimaw sa tanglaw na nanggagaling sa kalangitan at ang liwanag na yon ay lumukob sa aking katawan. Isang pambihirang aura ang gumapang sa buo kong katauhan
at gumaan din ang aking pakiramdam. Tila sinapian ako ng mandirigmang anghel at ginawa akong katawang lupa para labanan at supilin ang kampo ng kadiliman. Pansin ko rin noon na bahagyang umuusok ang aking katawan na parang may lumalabas na enerhiya dahil sa nag-uumapaw kong lakas. Maliksi akong kumilos upang atakihin ang kalaban. Bawat tarak ko ng balaraw sa katawan ng halimaw ay bumabaon ito ng malalim. Matapos kong itarak ang balaraw, ay muli ko itong hinuhugot at muling sinasaksak sa ulo upang butasin ang kanilang bunbunan. Kinuha ko rin ang sundang na sandata ng aking ama at iyon ang ginamit ko sa pagpaslang sa mababangis na kalaban. Bawat lapat ng talim ng sundang ay humihiwalay ang parte ng kanilang katawan. Pinupugutan ko rin sila ng ulo tulad ng ginawa nila sa aking mga magulang. Lumipas ang ilang oras ng pakikipaglaban ko sa mga ito ay hindi ko namalayan na nasupil ko na silang lahat. Halos nagkalat ang mga hati-hating katawan sa lupa at bumaha ng dugo sa buong paligid. Akala ko pa noon ay tapos na ang lahat. Subalit nagkamali pala ako. Isang lagusan ang muling bumukas sa madilim na bahagi ng malaking puno at iniluwa sa lagusang yon ang isang nakahihindik na nilalang. Dambuhalang halimaw ito, nakawangis ang kalahating katawan na parang isang itim na tupa at ang kalahating itaas naman ay isang malaking ibon na kawangis ng paniki. Mas malakas ang aura nito kaysa sa mga nauna kong nakalaban. Binata, pinahanga mo ko sa taglay mong lakas. Nasupil mo ang aking mga alagad. Ngunit kailangan na kitang tapusin at sipsipin ang masagana mong dugo hanggang sa huling patak nito. Tulad ng ginawa ng mga alagad ko noon sa iyong ina. Isa kang malaking banta para sa amin. Lulusawin ko sa iyong liig ang medalyon na dating pagmamayari ng berdugo ng digmaan na si Angelo. Ang anghel na nagkatawang tao na pinadala ni Bathala sa lupa. Saad ng halimaw na kawangis ng demonyo. Doon niya napagtanto na ang medalyon ng pakay ng mga halimaw. Ginawang instrumento ang kanyang ina upang pangalagaan ang medalyon na minana pa nito sa kanilang mga ninuno sa mga nagdaang siglo. Subalit hindi ako nasindak sa sinabi ng pinunong halimaw at magiting ko siyang hinamon ng isang duelo. Nagtagisan kami ng lakas at wala na isang gustong magpatalo. Ngunit sadyang malakas ito at nahihirapan akong lupigin ito. Kakaiba din ang gamit nitong sandata dahil may mahabang dila ito na may matatalas ng ngipin sa dulo na ginagamit ito sa pagsipsip ng dugo. Halos tumagal ang aming labanan at marami na rin akong natamong sugat sa katawan. Subalit patuloy akong lumalaban upang bigyang katarungan ang pagkamatay ng aking mga magulang. Habang patagal ng patagal ang aming duelo, ay mas lalo akong nakakadama ng sigla sa aking katawan. Imbis na takot ang lumulukob sa aking katawang lupa, ay tila mas ginaganahan pa akong makipaglaban. Napansin ko rin sa bawat atake ko sa kanya, ay tila ba iniiwasan niya na matamaan ang bahaging kanan ng kanyang tagiliran at doon na rin sumagi sa isipan ko na baka nandoon ang kanyang kahinaan. At nang sugurin ko ito, ay bigla niya akong sinakal. Habang sinasakal ako nito, ay nabitawan ko ang hawak kong sundang. Kaya't walang habas ko siyang pinagsusuntok sa mukha ng malalakas na tila parang isang matigas na bakal ang aking kamao. Dahil sa natamo niyang pinsala sa mukha, ay nabitawan niya ako at napasadlak ako sa lupa. Mabilis kong dinampot ang matalas na sundang at itinarak ko iyon sa kanang bahagi ng kanyang tagiliran. Muli kong hinugot ang sundang at paulit-ulit ko yung ibinaon hanggang sa mabutas ko ito. At doon ko malinaw na natatanaw ang kumikislot niyang puso. Sa pagkakataong yon ay sinamantala ko nang tapusin ang buhay niya. Malakas kong ipinasok ang aking kamao sa malaking sugat sa kanyang tagiliran at dinukot ang kanyang puso. Ibinagsak ko ito sa lupa at malakas kong inapakan hanggang sa madurog ito.
Isang malakas na palahaw ang pinakawalan ng pinuno ng mga halimaw. Matapos madurog ang kanyang puso, kasabay ng pag-usok ng kanyang katawan at unti-unting binawian ng buhay. Matapos ang naganap na labanan, ay sinunog ko ang lahat ng kanilang mga katawan gamit ang malaking sulo. Inilibing ko rin ang bangkay ni Itay sa tabi ng himlayan ni Nanay Doring at taimtim akong nanalangin na sana maging masaya ang aking mga magulang sa kabilang buhay. Matapos masupil ang kampo ng kadiliman, ay namuhay akong mag-isa sa kabundukan. Tanging pangangaso na rin ang aking kabuhayan at ang mga nahuli kong mga kabog o malalaking paniki at manok na labuyo ay binibinta ko sa bayan. Nang mga panahong yun ay maraming bumibili ng mga nahuhuli kong paniki dahil mainam daw ang karni ng paniki sa mga taong may malubhang mga sugat. Ayon na rin sa kasabihan ng mga katutubong agta. Sa mga lumipas na buwan ay maraming dayuhan ang nanirahan sa sityo ng aking kinamulatan. Karamihan sa mga dayuhan ay kinukubli ang kanilang katauhan bilang mga aswang at manananggal. Naging takbuhan ako noon ng mga katutubo nang minsang nasilayan nila na may napatay ako na isang gumagalang aswang sa bukana ng kagubatan. At minsan na rin akong nakapaslang ng isang dayong manananggal. Tuwing may bagong salta sa aming sityo ay kinikilatis ko ito. At kinakatakutan ako ng mga dayong aswang sa aming lugar at kusa na silang lumilikas para iligtas ang sarili nilang mga buhay sa kanilang magiging kamatayan. Kinalaunan ay tinawag nila akong alias Paniki, ang berdugo na tagapaslang ng mga aswang. Palagi ko rin dinadasalan ang medalyon na tinatawag na Infinito de Dios na dating pangangalaga ng mandirigmang anghel. At sa tuwing araw ng Kwaresma at mahal na araw ay inaalayan ko ito ng mahabang seremonya sa pagre-ritual. Hindi na rin ako bumalik sa aming sityo at nanatili akong nanirahan sa aming kubol na nakatirik sa masukal na kagubatan kung saan nakahimlay ang mga butihin kong mga magulang. Subalit madalas pa rin akong nagagawi sa aming sityo para tingnan ang kalagayan ng mga katutubong naninirahan doon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana'y naibigan ninyo ito. Magsilbing aral din sana ito sa mga listeners na mahalin natin ang ating mga magulang habang nabubuhay pa sila. Dahil pag sila'y nawala na, ay doon mo lang malalaman ang kanilang halaga. Dugo at pawis ang pagsasakripisyo ng ating mga magulang, kaya't igalang natin sila at alagaan. Lubos po akong nagpapasalamat sa programang ito dahil naibahagi ko ang masalimot kong pakikibaka sa kampo ng kadiliman at mga aswang na gumagambala sa mga individual na tao. Lubos na gumagalang, Karding ng Mindanao.